Umpisahan natin yung mga magpapaiyak po dito sa mga bantot supporter. Sa mga DDS mga kababayan. Ay, ayaw nila, hindi nila ho gusto marinig 'to mga bossing. At kahit nila marinig itong balita na ito mga kababayan, Diyos ko, sasabihin nila, madami pong sasabihin niyan na para lang ma-justify na wala pa ding kwenta ang ating presidente. 'Di ba? Ganyan naman ho yan, ganyan naman ang lakaran niyang mga DDS na yan. Kahit na po sampal-sampalin mo nung mga kagustuhan nilang mangyari sa Pilipinas, kahit nagagampanan ng Pangulo, ang gusto pa din nila nako, ang gusto pa din nila negative ang pagtanggap nila ho doon mga kababayan. O eto, 20, hindi 20, pero 29 pesos na bigas po mga kababayan. O, paiyakin muna natin sila, mga DDS. Lumalapit ha doon sa 20 pesos na paulit-ulit nyong isinisigaw at paulit-ulit nyong hinihingi sa presidente. Kayo na lang ang humihingi niyan. Kami na talagang nandito nakasuporta sa presidente at nakasuporta sa gobyerno ng Pilipinas, chill lang kami. Ano? Sila paulit-ulit. Nasaan na yung 20 pesos na bigas? Naghihirap na ba kayo dyan? Magtrabaho. Hindi yung siguro nabababad kayo masyado sa panonood kay Maharlika. Kaya ganyan kayo. Pakinggan ho at panoorin natin mga kababayan. Galing po sa pagbabalita ng UNTV. Tayo ng fit for human consumption and good quality. He also clarified that this rice is sourced from the harvest of Filipino farmers and not imported. These are all local, galing sa NFA. Alam natin na mandato ng National Food Authority ay mamili sa mga lokal na magsasaka. Wala itong imported. Ayan ha, mga DDS, baka sabihin nyo, naku, in-import naman, kawawa naman yung ating mga lokal na magsasaka. Wala na kayong maibubutas ngayon. Ang sabi po, galing mismo sa ating mga kababayan na magsasaka yung ibinebentang 29 pesos na bigas. Baka sabihin itong mga to, 20 pesos yung pinapangarap ng inyong Pangulo hindi ba pwedeng chill-chill lang, hinay-hinay lang? Sasabihin nito, wala naman binayaran ng tax din yung ibang presyo niyan kumbaga, hindi pang matagalan, no? Na solusyon niyan. Ganyan ang mga sasabihin niyan, mga bossing, di ba? Cheryl Santa Maria, shout out sa iyo, magagalit po yan. Mga kababayan, pagka hindi niyo sinunod si Cheryl Santa Maria, mag-like po tayo. Salamat, Cheryl. Sabi ni Mary Lumidaw, Domingo, good morning, Sir Mark. 74 likes po ako watching from Hong Kong. Umaabot pala tayo ng Hong Kong. Tuloy. As of today, only senior citizens, single parents, persons with disabilities, and beneficiaries of the government's 4-piece program can avail themselves of the 29 pesos per kilo rice. Ayun, mga kababayan. Pansamantala, sa ngayon, unti-untiin natin ang makaka-avail lang yung mga taong, kumbaga, kahit papaano, mga kababayan, kinakapos. Kung ikaw naman, kayang-kaya mo naman na bumili nung tago 80 pesos. Meron ba 80 pesos na bigas? Siguro, ang huli kong nakita dyan na bili, mga bossing, mga 60 pesos, 65. Masarap na ho, mga kababayan. Kung ikaw naman, kaya mo at maa-avail mo naman yung mga halagang 48 o yung 50, wag ka nang makipag-agawan at wag ka nang mandaya, no? Na ikaw ay kasali pa doon sa makakakuha ng 29 pesos na bigas. Di ho ba? Sabi ni Ramon, sa baybay, DDS lang naman ang mareklamo. Super asa lagi sa gobyerno. Ganyan sila. Hindi nila napapansin, hindi na pala sila nagtatrabaho, Kaya ngayon, kinakapos na po sila. Kapapanood kay Maharlika, mga kababayan. Mirna Maramag, shout out po sa inyo. Gloria Kikuchi. Sa totoo lang, Sir Mark, yung mga taong mapaghanap, yun yung mga ayaw kumilos para sa ikakuunlad ng kani-kanilang buhay. Correct. Ayan. Kaya ibinabalik din po ng madlang pips Sabi ni Madrasomar, yung pinangako ni Duterte noong siya ay nakaupo na maging 7 pesos daw ang kilo ng bigas. Ayaw nilang pag-usapan yan. Ayaw nilang pag-usapan yan. Stuck sila doon sa
20 pesos na bigas na pinangarap ng ating Pangulo. Pero pagkakarinig, hindi ko alam kung mga bingi ho yan. Ang pagkakarinig ho nila, mga bossing, ipinangako. O, at least ngayon, o sige, di ba, sabihin mo nang pinangako. Dahil yun yung ipinipilit ninyo, o hindi pa tapos ang termino, ha? Kahit papaano, lumalapit na dun sa 20 pesos na bigas. Ano ho? Sabi ni RR Walk Thoughts and Current Event, 65 bigas namin. Haha, pero choice namin yun. Oo naman po, mga kababayan. Ako, ang binibili ko, kung di ako magkamali, yung 65, para mga gano'n, 60, 65 o 58 kung magkano. Nakalimutan ko na ho eh. Hindi ko na natatandaan. Pero jasmine. Ayan, jasmine rice. Mabango, masarap, maputi. Diba? Ay yung mga 29 pesos, hayaan na natin doon sa mga tao na talaga namang kahit papaano, kapos. Ano ho? O, ituloy ha? Oh. Dito sa P29, ang target natin are the vulnerable sectors. Approximately mga 30% yan ng total population natin. Yeah. About 6.9 million households or families. About 34 million individuals. ASEC de Mesa mentioned that the Department of Agriculture plans to expand the program to major urban centers nationwide, including the Visayas and Mindanao. Yun nga ang goal natin na mapalawak natin to hanggang hindi lang hanggang 10 or basta kung kaya na maganda ng sistema, papalaki na natin. After nito magkakaroon. Kumbaga mga bossing, syempre, dry run, at least unti-unting na ibibigay, no? Unti-unting na nagkakatotoo yung pangarap ng presidente. At pagkalauna naman po mga bossing, nako, nationwide na. Di ba? Nationwide na. Sir Mark, non-stop working si PBBM, but this DDS, nonsense word. So never ever Duterte again, sabi ni Ma'am Mary Lumidaw Domingo. Correct. Sila lang po yung laging hanap ng bigas na 20 pesos, no? Hindi mo alam kung ano ginagawa sa buhay. Bakit kahit papaano yung 48, yung 50 pesos, hindi nila ma-afford. Pero ha, mga kababayan, wag ho kayong magugulat. Kasi yung mga yan ho, kahit na meron ng mga balitang ganito, ay hindi po katanggap-tanggap sa kanila yan. Ang gusto pa din po nilang marinig ay kasiraan po ng gobyerno. Tuloy! Kami ng assessment ng aming demand, supply, logistics, and other issues, yung mga administrative concerns. So, pag nakita na natin na mag-o-okay na tayo to expand to more areas, to more days, we'll announce kung kailan yon. But definitely, we'll do it dahan-dahan para masigurado natin na meron tayong enough critical information to say na we are ready to expand, we are ready to provide additional number of days para maiwasan yung mga glitches, mga problema. To maximize the benefit for those in need and align with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. initiative, the program allows only 5 kilos of rice per person at the Kadiwa. Bakit lima lang kada kilo, kumbaga kada purchase? Para kahit papaano kumalat. Hindi lang yung iba abusuhin kasi sila lang ang nakinabang po, mga kababayan, bibili isang sako, 2 sako na hawakin. Tapos kaso yung iba ang gagawin, sasamantalahin pa. Wag nang ganun. 'Di ba? Para lahat makinabang, pa 5 kilo muna. Eventually makakabili naman po mga bossing ng mga sako-sako na kapag kayon talagang kumpleto rekado na, kapag kayon talagang kumpleto at tama na yung kanilang pagpapatakbo, mga kababayan. Pero syempre uulitin natin para sa mga DDS, pansamantalang lang yan, solution lang yan. Centers. The Department of Agriculture aims to ensure that the largest number of those in the vulnerable sectors will benefit from this program. Currently, the large-scale Project 29 trial offering rice at 29 pesos per kilo is available only on Fridays, Saturdays, and Sundays. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. We serve the people. Yan mga kababayan. Biyernes, Sabado at Linggo muna. Pero syempre, lagi kong sinasabi, kapag tumagal po at kayang-kaya na, mga bossing,
Nationwide na yan. Araw-araw na din po yan. At makakakain na ang mga DDS ng halagang 29 pesos na bigas. Ewan ko, ba't parang kayo lang yung naghihirap sa Pilipinas? Makita mo naman kapag ikaw ay nasa kalsada, ang dami, puro bago ho yung sasakyan. Pag merong mga post sa Facebook, puro bago yung motor, puro bago yung mga kagamitan. Pero kapag dating ho sa bigas, paulit-ulit. Meron pa kayang magkomento ho dito, mga bossing? Ng, hoy, nasa na yung 20 pesos na bigas ng iyong Pangulo? O, di ba? Sabi ni El Pilipinas, meron talagang limit sa pagbili to make sure may mabibili ang iba. Anyways, yung pamimigay ni PBBM na lupa sa magsasaka is way na yun para madagdagan ang produksyon ng rice. Ilan ba yun yung nabigyan, yung naibalita natin nung nakaraan? Yung pinaiyak yung mga DDS? O, ayaw din nila yung balita na yun. Nasaan ba yun? Na-vlog natin yun eh. Pamimigay ng lupa. O, pamimigay ng mga titulo ng ating presidente. Binabalikan ko hindi ko na makita eh. O, isa din po yun mga kababayan.